statement ni President Duterte, ni former President Duterte, kasi very telling siya. If you really look at what is happening to Trump in the United States, may parallelism sa Pilipinas. He was a former president also, Trump, but look at him, he's also being ostracized and being attacked in many, many different ways by the current admin of Biden. Ang daming kaso, left and right, and all that. And even that, yung assassination attempt. Pero one thing that you have to remember, yung assassination attempt sa mga presidente or running for president is not anymore new sa Amerika. Maraming mga ganon. In a way, you can see that the two can relate to each other, and take note, they're good friends. Pero ang sinasabi pa, ang mas important sinasabi ni President Digong dyan sa kanyang statement na nilabas is yung about the Philippines. Na yung polisiya ni Biden is not actually good for the Philippines and putting us in a brink of war. Lalo na dun sa mga EDCA bases, sa proportioning of military assets, and exactly yung tinatawag niya, sinasabi niyang missile na na-deploy dito sa ating bansa. So sinasabi niya na parang nananawagan din siya kay Trump na I hope you can see this situation in my country. And I hope when you win in the election in November, this changes. Yun din yung nababasa ko at yun ang reading ko din. Well, sa akin, ang impact sa akin ng statement ni President Duterte. Because if you really look at what is happening to President Duterte in the Philippines and what is happening to Trump in the United States, and hindi lang ngayon, mula pa noon yan. So, ang ano ko lang doon is, naku, patay, paano ba yan? Parang si Trump atang mananalo sa November, lalo na dyan sa assassination attempt. So, mag-best friend si Digong at saka yan si Trump. Di paano na si Junior niyan, di ba? Pero ang basic problema kasi dyan, Sister Pilita, kung tatanungin mo, is a problem of leadership. It boils back to the problem of leadership. And it's a problem that President Marcos Jr. has to face, and he needs to provide answer. Yeah. What is going on? Because at the end of the day, lahat kasi it's a problem of leadership kung paano mo hinahandle at paano mo inaayos yung mga ganitong, kasi hindi ka aabot sa ganito kung ang leadership na nandyan marunong at matino. Hindi ka aabot dito. Imagine mo, and externally, we have a lot of problems, major powers. Internally, we have a lot of... Ang init sa loob, ang init sa labas, sasabog ka niyan kasi wala nang air to breathe So, ang kaya nga diba? parang may nafe-feel ka na may feel mo Sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI, at yung mga panggigipit nila, ang gusto ng taong bayan, after 2 years, solusyon tumataas pa nakakakuha pa ng maraming mga boto mula sa taong bayan. Ang concern nila patungkol po sa kanilang yung malapit sa kanilang sikmura, kagaya nitong presyo ng mga bilihin, itong problema sa ekonomiya natin. Gusto nilang na mapababa yung kahirapan, paglaban sa graft and corruption sa gobyerno. Ito ba'y patunay na mali-mali ang polisiya na ginagawa ng ating kasalukuyang administrasyon? Oo naman. Kung titignan mo nga, urgent national concern ng mga Pinoy, inflation is 72%. In terms of yung kumbaga pinili niya na isa sa national concern. Yung mababang sahod 44%, kahirapan 32%, and going down. Kasama na dyan, I think, yung kriminalidad and equality sa batas. So anong ibig sabihin nito? Yung state of affairs ng bansa, ang condition ng bansa, in the last 2 years, na nanungkulan si Pangulong BBM, parang hindi nag-improve at nag-worsen pa. Kasi look, inflation 72% out of 100% na na-survey Ang laki niyan, ang taas niyan, that's way beyond 50. So, makikita mo talaga na pag sinabi mo kasing inflation, may problema ka sa ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga basic necessities and basic goods mo mahal. Kaso, mahal sila pero hindi maka-cope up ang ating mga kababayan kasi ang sweldo mo hindi naman tumataas. Minsan pa nga dahil nga sa mga nangyayari sa Pilipinas, like for example, may mga problema tayo especially now, like you have a problem yung sa export natin to China, especially yung mga goods of export sa China bumababa.
minsan hindi na tinatanggap dahil nga sa gitgitan dyan sa South China Sea. So ang nangyayari pa, hindi lang pagbaba ng sweldo yan. It would lead also to retrenchment. Pag sinabi mo retrenchment, nagbabawas ka ng mga manggagawa. Kasi apektado ang industriya, like for example, yung mga exports natin. Ganun talaga yun. Wala kang magagawa dahil ang negosyo is negosyo. Hindi naman malulugi din kasi ang negosyante. So, alam mo, ang daming problema ng bayan at ito'y reflection lang na ibig sabihin na parang ang ano kasi natin, ang iniisip kasi natin during the election na yun nga, mag-i-improve at ang mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues. Na basic issues ng bayan. These are services basic services at saka ito yung mga like for example, peace and order. Basic yan sa isang society. Na ibig sabihin sa panahon ni BBM, hindi na a-address at tumataas. Kriminalidad, hiniwalay pa nga hiniwalay nila ang kapayapaan at kriminalidad. Actually, the two should be together. If you put them together, 13 plus 11%, that's more than 20%. So, ibig sabihin, mataas ang index mo. So, hindi nga maganda ang kalagayan ng bansa. Ang tanong, anong gagawin natin dyan? Diba? Oo. Di ba nag-iikot naman ng ating Pangulo? Marami na nga siyang na-explore na bansa. Parang ano lang si Magellan. Marami na nga siyang napuntahang mga bansa. At alam natin, nang isa sa makakatulong talaga sa atin, lalo na yung isa sa mga hinaing nila na makapag-create ng maraming mga trabaho, magkaroon ng mataas na pasahod, at kumbaga may access sila na income na pang long term ay itong mga foreign investment, 'di ba? So paano ito marirealize kung dito sa kapitbahay natin possible na magkakaroon ng crossfire? Paano makakapunta dito yung mga investor na yan? Kaya hindi nakapagtataka na bumaba ang foreign direct investment dito sa ating bansa kung ikukumpara sa unang 2 taon ng Pangulong Rodrigo Duterte and dito sa unang 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, Prof. Totoo yan. Kasi, di ba, may report tayong nabasa na parang 64%, if I'm not mistaken, but around more than 60% ng foreign direct or FDI na tinatawag, parang hindi bumaba or walang pumapasok na bagong FDI sa Pilipinas. Mahirap yan kasi kapag ang walang bagong FDI or foreign direct investment or investment for that matter na nag-generate ang bansa natin, ibig sabihin wala kang bagong economic activities. Pero very crucial sa Pilipinas kasi if you really look at the country right now, yun nga, marami kang problema sa ekonomiya, may inflation ka and all, tapos may problema ka even sa employment and underemployment. So kung walang bagong papasok na mga investors sa Pilipinas, mag-worsen lang yan. Kasi yung existing na situation, the only way you can deal with it is one way is pumasok nga ang mga foreign direct investors dyan na malalaki at seryoso at talaga magtatatag ng mga industriya sa Pilipinas. Kasi hindi kasi pwede yung mga hot portfolio lang. Pag hot portfolio kasi, hindi naman yan talaga nag-generate ng industriya at saka very liquid yan, madaling ma-pull out yan kapag nagkagulo. Ang kailangan kasi ng Pilipinas is talagang mga investor na seryoso na magtatayo ng industriya, magtatayo ng opisina dyan, mag-hire ng local population for as their part of their of the industry at saka magiging staff at magtatrabaho sa kanila. Yun yung kailangan ng Pilipinas Kasi yun ang mag-generate ng tinatawag mong employment, income, and to a certain extent will contribute to the economic activity ng bansa. Pero ang tanong nga, tama ka doon, Admar, kasi sinasabi mo nga kanina, paano ka magkakaroon din ng investor kung ang bansa mo ay napiperceive hindi lang sa parang nagigitna siya sa parang napiperceive na gera between superpowers in the region. So, nagigitna ka nga. Dahil nga yung foreign policy ng bansa natin under BBM is masyadong beholden to the United States. Masyadong leaning to the United States. Ang priority is more on defense and military na mga pact and agreements. Makikita naman natin yan. May bago kang RAA with Japan, which is a little the same with BFA. So,
ang tanong, kung ganyan ang perception sa'yo ng mga investor sa bansa mo, ganun ang perception nila, tapos at the same time, even yung mga local investor parang ayaw na mag-invest kasi sila nga lumalayas na ng Pilipinas kasi natatakot, anong mangyayari sa bansa mo? Hindi lang yun ang issue ha, Admar at saka Sister Pilita. Isa pang issue sa Pilipinas right now na isa sa mga konsiderasyon ng isang seryosong foreign investor is corruption. Kapag mataas ang index ng corruption sa isang bansa, ang seryoso at honest to goodness na foreign investor will not go to your country. Kasi hindi pa sila nag-uumpisang mag-operate sa bansa mo, gumagastos na silang ng malaki sa corruption. So hindi sila, imbis na sa Pilipinas sila pumunta, maghahanap yan ng ibang bansa sa Southeast Asia na kung saan, hindi ko sinasabing walang corruption, but at least the index is very low. Maganda ang environment, walang napipintong, hindi nakikita na magigit-git sa isang gera at hindi rin nakikita na may political instability sa bansa. So yun eh. Ang nakikita... Yun ay ilang factor lang ha. Opo. Marami pang factor. Sa issue ng West Philippine Sea, ang dami, sandamukal yung tagapagsalita. Sa issue ng inflation at corruption, bakit walang gusto magsalita? Magandang tanong yan. Ito yung pangunahing ng taong bayan, gusto nila marinig anong plano ninyo. Magandang Diba? tanong yan, Admar. Bakit lahat gusto magsalita sa West Philippine Sea? Nakikisaw-saw lahat. Ang Teveros, ibang mga senador, mga kongresista. Meron pa Hindi silang sila mga- magsalita dun sa mga issue na nandun Meron sa pa silang mga listahan. movement na atin ito atin o kung ito. ano pa ang gusto nila. Marami sila talagang heavily talaga yung pagka-publicize nito. Pero yung sa problema sa korupsyon, sa problema sa itong inflation, walang gaanong gustong magbigay ng matinong puro band-aid solution. Merong 29 pesos nga bigas pero hindi naman pangkalahatan. 'Di ba? So Oo, maraming mga problema. Problema sa bigas na yan ha. Kasi ewan ko lang ha kung totoo ito. Pero siguro yung ating mga kababayan na nakikinig sa inyo at even kayo, Sister Pilita and Mark. Nung isang araw kasi may nakausap akong regular Filipinos na kababayan natin. So kinakausap ko sila, kumusta sa Pilipinas? Mahal pa ba ang bigas? Joke lang ba? Tapos sabi niya, ay naku ma'am, mahal yung bigas. Sabi ko, di ba may mga yung mga mura-mura Kadiwa. daw na nabibili Oh, yung sa mga kadiwa. kadiwa. Sabi nila sa akin, mabaho daw at hindi daw makakain. Di ba Sobrang- sabi naman ng NFA yung mga ibinibenta nilang 29, ito yung mga medyo lumang stock pero pwede pa. Lumang stock pero pwede oh my pa. God. Delikado may yan mga sa ganun, health. Pwede pa. May pwede pa pala. Oo. Na work. Ma'am, balikan ko itong nabanggit mo na ugnayan, recent na agreement ng Pilipinas at China. Isang editorial ang nilathala sa The Jakarta Post. Okay, actually, sinare mo rin ito Doon ko rin nabasa basahin ko lang ditong sa editorial board, July 11 ito, no? Ang sinasabi dito, and I quote lang sa The Jakarta Post na editorial, like other ASEAN members, the Philippines has right to protect its sovereignty and interest. Kung pwede natin ma-flash, no? Para at least mabasa din ng ating mga kababayan, masabayan din tayo. Okay. This includes forming a bilateral defense pact as it did with Japan on Monday. Okay, so kumbaga, like other ASEAN countries, meron namang karapatan ang Pilipinas, no? Sabi dito, Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa and Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro inked the reciprocal Access Agreement or RAA in Manila. The Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. witnessed the signing without the attendance of Japanese Prime Minister Fumio Kishida. The Marcos government apparently did not inform or consult fellow ASEAN members about the defense treaty beforehand, which it was supposed to do given the impact of the agreement on the region. The signing had been well anticipated. However, as President Marcos and Prime Minister Kishida had announced the plan in November, neither has there been any initiative from Manila to send a special envoy to brief ASEAN leaders about the new alliance
at least as a matter of diplomatic courtesy, hindi ito unang beses na meron akong narinig dito na hindi tayo nakikipag-ugnayan. Naalala ko yung pahayag ng isang dating opisyal ng Singapore. Sinabi rin niya nung nag-file tayo sa arbitration, hindi rin kinonsulta yung ASEAN patungkol dito. Yet gusto nila na makisawsaw yung mga ASEAN countries in support sa Pilipinas laban sa China. Pagdating sa diplomasya, sa foreign relations, gaano kahalaga, Prof, na magpasintabi ka naman, magbigay ka naman ng information kasi yung ugnayan ninyo, hindi lang naman kayo ang posibleng maapektuhan yan eh. ASEAN, nandito kayo sa Asian region, ASEAN region. Prof. Very important yun at saka very very telling yung Jakarta Post na editorial yan na opinion piece pero editorial ng Jakarta. Ang Jakarta Post is, gusto ko lang bigyan ng konting background, no. It's one of the biggest media, biggest publication in the whole of Southeast Asia. At very may authoritative ang Jakarta Post. At saka pag ang Jakarta Post ang nagsulat ng ganon, many leaders in Asia, not just Southeast Asia but Asia as a whole, nagbabasa niyan kasi yan ay galing sa kaibigan ko from the region eh, hindi Pilipino nagbigay sa akin na pinost ko sa Facebook ko eh. Ang importante na ang isang bansa tulad ng Pilipinas na kapag you enter into an agreement, especially if you belong to intergovernmental body or tinatawag mong regional organization like ASEAN, na ikonsulta mo o at least i-inform mo yung mga ka-member mo dun sa ASEAN kung ano yung mga halimbawa military agreements or defense pact na you will enter to as a form of courtesy. Kasi ang kasi dito, ang dynamics kasi, if you really look at the geopolitics behind, anything that we enter into, especially kung ang perception ng isang country tulad ng China is medyo hindi okay at parang feeling nila that is intended or targeted to them, yung klase ng agreement, though sinasabi natin na no, it's not because it's for our own defense, blah blah blah, pero iba ang perception ng isang superpower like China. And then other countries in Southeast Asia will nakikiramdam at nakikita nila na at naiintindihan nila na ang implication nito ganito. Paano na lang kung magkaroon ng military outbreak? Di lahat kami dito damay, hindi naman kami kasali dyan, Pilipinas lang. So yun yung konteksto kasi na dapat maintindihan. Yung sinasabi lang ng opinion piece na yan na editorial is, before ka mag-move, since you're part of ASEAN, it is but your responsibility, at least out of courtesy and respect, to inform us na magi-enter kami nito, you assure us na this will not be a danger and this will not be used. Yung defense pact na yan or yung EDCA basis mo or yung pagpa-file mo ng cases against China in the arbitral, hindi siya magkakaroon ng negative impact on the regional security and stability and peace ng Southeast Asia. Kasi sa Southeast Asia, hindi lang ikaw yung bansa. Kami din ay part ng Southeast Asia. Ano mang mangyari sa'yo in conflict with the rest of the region, apektado kami. Yun ang ibig sabihin ng editorial na yan. So right now, kung titignan mo, ang mga countries in Southeast Asia, especially on the side of Indonesia, even Malaysia is very strong also, vocal din sila, criticizing us. Sinasabi nila na hindi sila nag-agree sa Pilipinas. And to certain extent, if you really put it on the extreme, parang sinasabi nila, if nagkaroon ng bakbakan dyan, sisisihin namin ang Pilipinas. Kasi you're going against what's supposed to be the trend. And also, parang yung article sa baba, sa pinaka-last na paragraph, may sinasabi siya na there is, parang nag-sign kasi tayo ng ng parang declaration at agreement na mag-a-accede tayo sa ASEAN. At may pag nag-sign tayo dyan, ibig sabihin, we follow all the rules and regulation or whatever man the principle na pinopromote ng ASEAN. So kung hindi mo pina-follow yun at hindi ka nag-a-abide nun, parang sinasabi mo, you violate the ASEAN spirit or the ASEAN principle. So yun ang sinasabi niya, it's not good for us. Why? Because ang bansa natin, kung hindi natin i-calibrate ang mga ganito nating mga palisiya, especially when it comes to foreign policy and international relation, darating ang panahon na maa-isolate tayo even within our own region, which is Southeast Asia or sub-region ng Asia. Pag na-isolate ka, it will impact on many things. Ekonomiya is one thing. Kasi no country will ever deal with you economically
or even other kind of relationship, kung nakikita nila na you are danger to them or you are a danger to the region to a greater extent, magsasuffer din ang tinatawag nating foreign policy with them. And probably, there may be a move, if talagang nag-intensify, naging extreme, that probably some countries will say, okay, maybe this country should not anymore be part of this group or ASEAN precisely because it is becoming a danger to the region. And ano yan ha, extreme yan, parang futuristic na scenario yan. So ngayon, may ganong sentimento kasi ang ating mga karatig na bansa na nasa Southeast Asia, na para bang, ano bang ginagawa ng Pilipinas? Bakit nag-move ka on your own? When in fact, dapat, i-consult mo naman kami. Kasi kung anong mangyari sa'yo, makipagbakbakan ka sa China, apektado kami. Kahit na anong sabihin mo, apektado kami. And all of us will suffer. So yun yung message eh. For the first time na observe, I mean, ito sa Jakarta Post, kasi usually ang mga ASEAN countries, mayroon silang tinatawag na code of conduct. Yung code of conduct ay pagsabi, behavior ba, na you will not criticize another member country ng ASEAN publicly. Usually hindi ganon ang ano ng mga member countries. Kung magki-criticize man sila or magsasabi sila na sa Pilipinas parang ganito ka, very private yan or within closed door yan. Hindi yan usually public. It seems like the countries in Southeast Asia except the Philippines ay medyo naiirita na sa atin. Napuno Kasi na. public na yan eh. Napuno. Publicly na yan eh. Usually hindi nagki-criticize ang ASEAN countries and even ASEAN publicly sa kanyang member countries. Kung may mga gitgitan man, puro public, puro private yan at saka backdoor or di kaya closed door. Pero ngayon makita mo editorial ng Jakarta Post. So ibig sabihin, parang umiinit na, naiirita na sa atin ng ating mga karating na bansa. Oo, basahin ko lang itong last two paragraph. page, oo. Okay. Interesting Ang yung sabi last dito, page. ASEAN's passivity will only leave the region vulnerable to becoming a theater of competition, if not war between great powers. ASEAN leaders should talk loudly, clearly, and in unison about the potential of the Philippines-Japan military pact to ruffle many feathers in the region and beyond. Last line, the leaders need to remind each other about the old commitment to keep the region as zone of peace and neutrality that outside powers must respect. Yes, because we sign there's a declaration so fun at saka ang zone of neutrality peace ang ASEAN, and there's a declaration and even there's an agreement that we actually accede to. Kaya nire-remind din ng Pilipinas, sandali lang, meron kang mga inagrihan na sa ASEAN level, and that's so fun, yun nga binasa mo, at saka yung zone of peace and neutrality na dapat neutral at dapat din walang nuclear weapon na na ipaprocess, i-deposit or whatever in the region. One of the very important tenets at importanteng bagay na lahat ng ASEAN countries nag-agree, which sa atin right now are being perceived to be violating that kasi nga may installation ka ng yung nakita nila spotted sa Luzon, yung short and range missile launcher at saka yung mga sinasabi nga na point out ni President Putin noong June 28 sa meeting niya sa Security Council ng Russian Federation. So, yun pa lang, sa isang meeting ko with some other experts on international relations coming from different countries, I was in a Zoom meeting 2 days ago and then we're talking about the situation globally. Ang pinoint out nga nila sa akin, like, Ana, sabi, your country is now having that nuclear weapons as pointed out by President Putin. Sabi ko, that was in the news. I said, that is not a secret, I think, because one of the publication in the Philippines already wrote a news out of it. Sabi ko, si Putin na mismo ang nagsabi. So, ibig sabihin, may alam si Putin. Paano ba i-deny ko yan? Sabi ko, si President Putin na nagsabi. Hindi ko na ma-deny yan. Sabi ko, dun sa mga geopolitical expert that I was talking to, and I'm part of a network of geopolitical and international relations expert na minsan nag-uusap-usap kami just to talk about the situation in the world. So parang ganon. Na ano nila ako doon parang na-point out nila ako, hindi naman ako pwede mag-deny kasi, di ba, paano ka mag-deny? Si Russian President Putin na nagsabi, wala tayong magagawa.
Marami pa sana akong tanong kaso alam ko 4:30 ka lang pwede, ma'am. Di, okay lang, okay lang. si I ano, can extend. si partner Pilita. Okay lang ha, I can extend. Yung kanina lang may meeting ako, pero Oo. wala na. Alas 6 pa meeting ko, pero hindi naman tayo aabot ang alas 6. Hindi, hanggang 5 lang tayo, ma'am. It's so interesting listening to your discussion. Kasi especially, sa akin yung sinabi mo yung isolation. Baka umabot tayo. Because, yun ang naiisip ko, aabot ba tayo doon? Because nga, yun na nga yung sinasabi nyo kanina, wala tayong koordinasyon di ba? Yung nananarili, ano ba tawag dyan? Yung Sasarili. Kanina. Nagsasarili. nagsasarili. Okay. And then, aside sa nagsasarili ka na nga, na wala kayong coordination, pagdating sa loob ng bansa mo, abay, hanip ang division. Oo. Diba? Hanip ang division dito. Ewan ko naman, lahat naman nakapag-aral. Di ba matagal na pinag-uusapan niya yung divide and conquer rule? Kita-kita talagang kita mo, winawatak talaga yun, di ba? Dalawang panig, mamaya yung panig na yun, ginagawa tayong pizza na later on, pare, kalat na kalat. That's why yung sinasabi nyo kanina, yung vulnerability na word and isolation, tumbok talaga yun, man. Actually, yan, ang tingin ko, na kahit hindi makaintindi tungkol sa geopolitics, political climate, yung mga ganyan tunog, nararamdaman ng tao, yung ibig sabihin ng there's something happening, yung vulnerable, how vulnerable tayo. Ngayon, totoo lang, gaano ba tayo ka-vulnerable? May lakas pa ba tayo? Yun na nga ang problema. May lakas pa ba? Sister Pilita, ito nga yung problema. Externally, we have a lot of problem with our relation, especially with major powers in the world. Like for example, yung Russia, to a certain extent, nagsalita si Putin, parang warning yun. Sinasabi niya, oops, I know, warning kayo, wag niyo akong bubulahin tungkol dyan, alam ko. And then you have problem with China. And these are two superpowers when you talk about when it comes to sa ekonomiya, wala kang madi-deny. Really, China is an economic powerhouse. Siya talaga ang economic powers in the world. Hindi pa yung United States, ang daming problema niyan Hindi rin ang Russia, though Russia is also a very strong economic power right now. Kasi na yan higher middle income yan sa according to World Bank. May Ukraine crisis pa yan So in a way, hindi natin ma-handle even in a way properly na at least at the minimum lang ba yung ating international relation. Tapos dinagdagan mo pa ang ASEAN countries, member countries, nagrereklamo na sa Pilipinas. So externally may problema ka. Pero hindi, yun ang mahirap kasi internally ang dami mong problema. Aside from the fact na ang makikita mo sa survey ng Pulse Asia, ang daming problema related to basic goods and necessities, ekonomiya, peace and order, ang crime, drugs, don't forget the drug problem, tumataas na, ang daming makikita mo, bumabalik na ang mga zombie sa streets ng Manila. Kasi mga zombie na yan pag naka-high na Tapos may problema ka sa may polarization ng society ng Philippines in a way kasi right now if you really look at it, may mga tao na they're really clamoring already for transparency, accountability ng lahat ng bagay, especially when you talk about corruption. And even transparency when you talk about engagement with other countries like Japan and the United States, even Australia, when you talk about defense and security. Kasi like for example, mayroon palang installation dyan ng mga missile ng United States. Not everyone is even aware of it. Yeah. Si Putin pa ang nagsabi sa atin na mayroon pala. Kaya nga ako sabi ko, alam ko naman na may deployment pero talagang mayroon pala kasi si Putin na nagsalita. It's a transparency. And they have the gamut to see. Oo, nandito naka-spotted nga Ako nagsulat ng article last Saturday on that too. So parang sabi ko, ang daming problema ng bansa. Darating ba tayo sa point na sasabog tayo? Ngayon, di ba? Kasi para kang umiinit ka in and out Umiinit yung loob, umiinit yung labas. So in a way, in a matter of time, para kang bulkan na sasabog at ang tanong, that's a good analogy. That's a very good analogy. Saan tayo pupunta? Mainit sa labas, mainit ka rin sa loob. So ang tanong kasi dyan, hindi magkakasama. at saka may patayan din dito, So, pero ang basic problema kasi dyan, Sister Pilita, kung tatanungin mo, is a problem of leadership. It boils down, it goes back to the problem of leadership.
And it's a Yan. problem that President Marcos Jr. has to face. And he needs to provide answer. Yeah. What is going on? Because at the end of the day, lahat kasi ito, it's a problem of leadership kung paano mo hinahandle at paano mo inaayos yung mga ganitong, kasi hindi ka aabot sa ganito kung ang leadership na nandyan ay marunong at matino. Hindi ka aabot dito. Imagine mo, and externally, we have a lot of problems. Major powers. Internally, we have a lot of ang init sa loob, ang init sa labas, sasabog ka niyan eh, kasi wala nang air to breathe eh. So, ang Kaya nga tanong, parang, Oo, diba? parang may nafe-feel ka na may ano okay, eh. feel mo eh, na parang Oo. something is brewing. Ang tanong kasi diyan, boiling point diyan, ang pinaka ano diyan, ano ang problema? Saan nanggagaling ang problema? Kasi it's one thing to say that there are a lot of problems. It's second to root out the cause of the problem. Yeah. One of the root cause of the problem is really leadership in our country. Alam mo, Prof, nabanggit mo na rin yung leadership, ano? Sana maitawid ko ng tama yung sasabihin ko. Pero yun na nga, yung ibig sabihin na maaari rin, tinitingnan din tayo sa labas. Tandaan natin ang bansa natin, nakailang beses na ba tayo biglang nagulat na lang lahat na, oh my gosh, iba na pala. Di ba? Oh, 1986, nagkaroon tayo niyan. Oh, tapos pati yung kay ERAP, hindi ba? 1992 yun. So, ibig sabihin, alam na ng buong mundo na ang Pilipinas bang in 1 day, 4 days can happen, right? Ganun. Oh, kaya yung kanina pinag-uusapan niya ni Partner Admar, very important. Because you're saying, sino mag-i-invest na hindi mo alam kung ikay mo magkakape ka lang bago maubos ang kape mo, iba na. Iba na, boom, boom, boom. Diba? Oo. Ganun eh. Especially now, I don't know, nakita nila yun na kapag si VP Sara na ginanon na ng ginanon, I don't know, na-expect ba nila na suddenly this woman will stand up and just say, okay, pare, papakita, free ko sarili ko sa inyo. Or tinignan ba nila ito na titiisin niya until 2028? Di ba? I don't Nakita ba nilang ganun yun? Oo, tinignan ba nila si VP na, ay hindi yan kikibo hanggang 2028 magtitiis yan? Hindi. Bago zona pa. Kasi kung ano ka, isa kang leader ng bansa that you see problems like BP Sara and you see that something's going on, hindi mo kayang tiisin yan eh. Kasi araw-araw mo nakikita at araw-araw mo rin naiisip na, Yeah. kasi binoto ako dito para may gawin. Pero Hindi lang yun. Oo, diba? Parang, Pero hindi lang yun. Yung dating administrasyon, alam natin, President, Vice President, dati, hindi naman kasundo yan from the start. Oo, pero hindi naman tayo nagkaganito. Hindi My God. magka-ticket yan, hindi ba? Pero eto, mas malala. Magkakampi. Tapos biglang nagkaganyan. Do you think the other countries will just say, oh yeah, let them? Hindi. Alam nila malala ito kung ano yung nangyayari. That's why... worse ito eh. To be very frank, it is worse. Kasi tama ka doon eh, sister, ano? Look, nung panahon ni Digong, hindi nila kapartido si Lenny. At saka hindi ka mo magkasundo, no? Pero hindi tayo umabot ng ganito eh. Hindi tayo umabot ng ganito. Actually, during Digong's time, ma-achieve natin ang middle income level na status sa buong mundo as part of categorization economically ng Pilipinas kung hindi lang nagka-COVID. Kasi dire-diretsong ekonomiya mo, ang infrastructure mo, golden age of infrastructure, ang daming nangyayari, may pabahay ka, ang ekonomiya lumalarga, financial stability is okay, and then you have a good peace and order situation, good relation with different major powers. So parang, kaso internally, oo, may git-gitan yung president. Sila, pero hindi naman pinipigil, hindi iniipit. Oo, hindi naiipit yung Pilipinas. Hindi iniipit yung VP, ibig sabihin. Kahit Hindi lang presidente, may budget hindi naman ka, ganun si gamitin Digong. mo paano mo gusto, hindi siya pinapansin, pero hindi nagkakaroon ng parang araw-araw subject mo siya. Hindi gano'n, di ba? Hindi ganun si Digong. Digong was really a good, Digong is really a leader talaga in every sense. Kasi kahit alam niyang kalaban kita sa politika, hindi ka na pakialaman, may pondo ka, bahala ka sa ano mo kung anong gusto mong gawin. Pero this time around, ito yung nakakasada. Kasi we're supposed to be looking at a political situation na di ba, election, tandem. So iniisip natin na okay, magka-tandem to, so lalo pang gagana at lalo pang gaganda ang Pilipinas. Kasi magka-tandem ang dalawa mong presidente at vice president during election at nanalo parehas.
Pero nung nangyayari na, parang hindi yun ang nangyari kasi gurguran. Ginugurgur nila ang sarili nilang vice president, nakatandem nila during election. Exactly. Kaya malaki. Oh my Kakampin nyo God. to eh. Oo. Parang, Saka, parang ano nangyari? Parang ganun eh. what do you think about, kasi kahit sabihin man ng tao, ayaw si ex-president Duterte dahil ganito siya. Pero alam mo siya ang presidente, di ba? Oo. Kasi Alam mo may na siya ang nagdedesisyon, siya yung may hawak. Pero At saka ngayon kasi, nag-aaral si President Duterte. Sabi sa akin ng isang Yeah. cabinet official niya he kahapon. always read. He likes reading. Oo, nakausap ko yung isa sa mga cabinet officials niya kahapon nag-usap kami. Sabi niya, alam mo, si President Duterte, hindi namin na-assume noon na lahat alam niya kasi wala namang taong alam lahat mo, 'di ba? Pero ang maganda sa kanya, inaaral niya lahat at nagbabasa Yeah. siya. Saka mahilig sa Nag-aaral talaga. history. Mahilig Oh, sa saka- history. Oh. Before siya pumunta ng meeting, binasa na niya yung dapat niyang basahin. Even before siya humarap sa media, nagbasa siya kung anong mga possible questions at anong possible issues na lalabas at alam niya, equip siya. So alam niya kung ano nangyayari at alam niya Actually, kung maaari naman na si President Bongbong nagbabasa rin naman. Pero yung point lang kasi, continue ko lang. babasa ba? Yung dati, nung maaari naman, malay mo, meron sa mga librong love story, ganyan, depende, di ba? Hindi, biro lang yon. Pero ibig ko sabihin, O, kunyari, biro lang ha, baka magalit oo, yung baka magalit, ano, nagsisaya ka, realista. sabihin na naman, O, nagbibiro lang. Mga waray ako at kaya ka. Nagbiruan lang mamaya, ko. alam mo na. Ibig ko sabihin, like, nung President Duterte, whether you like it or not, alam mo siya presidente. Oo, talaga. Wala, alam mo na walang pwedeng ano sa kanya, huy, gawin mo. Walang ganon. Walang pwedeng magsabing, yung parang mandadakdak ba sa kanya. Ngayon kasi, what do you think na kahit pa nakikita yung parang, para matanong na nga, sino ba ang nagpe-presidente? Bakit siya ang nauuna? Bakit may mga ganito? Di ba? That's one factor na titingnan nung sa labas Who's leading and siya ba talaga ang namumuno? Di ba? Yung ganun Malaking yan issue yan. Malaking Sa Pilipinas issue yan. Kahit Oo. naman ako, mag-invest ka ba sa company, ma'am? Na yung kausap mo, hindi mo alam kung sino ba magdedesisyon, siya o yung ibang tao? Hindi Yun ba? yung malaking problema doon. Malaking At saka, hindi niya kontrolado yung sarili niyang tao kasi makita mo sa issue nga lang ng West Philippine Sea, magsasalita ito. Exactly. That's what I'm Tapos, saying. Minsan merong mangyayari na una pa yung iba maglabas ng statement. Oo, na parang kung ano nangyari sa kabinete mo Oo. or sa administrasyon mo, parang you don't have a hold on your own people. You know, parang Yung ganun. sa pagpili ng appointment, nagkakaroon ng mga chismis-chismis dyan. Oh, ang daming usapan chismis dyan, na no? merong mga dapat may masunod kung sino, hindi siya. Pag tumili siya ng iba, asahan mo, mawawala yun kung hindi na please yung iba. You know what I mean? This is one of the thing na hindi, yung Hindi image siya ng Pilipinas. define, no? Ito, hindi siya Yeah. define. Itong mga It's appointments. vulnerable, din- very weak ang tingnan. Yan, totoo. Di define. Unlike before kay Digong, pag sinabi niya, okay, Alam mo ikaw siya. bilyar. Oo. Sabi niya, bilyar, hawakan mo ang DPWH. Hawakan ng DPWH. Wala lang question dyan. Ikaw ang dyan, dyan ka. At saka hindi na nagkaroon ng mga papalitan mo or may kini-question yung credential or Tanggol pa nga niya eh. pinagbinenta yung posisyon na yon or something to that effect. Ito ang daming controversy. Tama. Tsaka wala sobra. rin yung record-breaking na 3 hepe sa loob lamang ng di pa umabot ng 24 oras. Sa sinasabi ko, Davao parang, saka aside from that, ito't malala na kasi oras lang ang nangyayari. Pero even before pa, since we started, kakaupo lang, ang dami nangyayari na Oo. turnover, ang bilis, parang ganun, mabilis pa sa Ang bilis pagkain mo sa magpalit McDonald's. Ang diba? secretary, no? Imagine. Yes. Ang bilis. Ang bilis, hindi ba yung parang, si Vic Rodriguez na lang, di ba? O parang shock ng buong bayan. Na napakataas na posisyon, hindi normal yun, ma'am, di ba? Oo. Hindi, ang dami nga dyan eh. Tsaka, Hindi normal, ang dami dyan eh. And even yung mga lower ranking, hindi natin alam kasi ang nakikita lang natin lagi yung mga high-ranking officials like secretary. Paano sa, mas Oo, ano pero pa, yung mga yes. sa loob ng bureaucracy, marami din dyan nagpapalit-palit lang out of the blue. Nakausap ko yung isang, hindi na ako magpapangalan kung anong departamento, pero nakausap ko kasi nakasama ko sa isang conference. Lately lang, 2 weeks ago. So sabi ko sa kanila, kumusta naman? Ganito, ganyan. Sabi nila, ay naku ma'am, rigudon ng rigudon. Sabi ko, paano
Yeah, that's the term, Rigodon. Oh, Hinahanap ko Rigodon, yung sabi term na, yan. Rigodon, Rigodon. every week. Sabi ko, paano kayo makakabuo? Sabi ko, sa isang departamento, sa isang maliit na, within the department, may mga bureau yan and offices. Kung Rigodon kayo ng Rigodon, di palit kayo ng palit ng tao, di start from scratch ulit kayo. Kasi kapag ikaw kasi kasama sa isang opisina, alam mo yung history ng ng opisina mo eh. Alam mo kung ano mga gagawin, mga plano. Now, pag nagpalit yan at ikaw transfer doon, mag-aaralin mo na naman yung bago mong office. Ito dito, aaralin na naman niya. Kung magre-rego doon ka every week or every month, walang mangyayari sa departamento na yan or sa bureau na yan kasi palit ka ng palit ng tao eh. And not only that, no, even the Sabi ko, suspension of mga mayors, meron pa din mga yun, ganyan. problema din yun. Tapos makikita mo, isang side eh. Kasi kung yung issue lang, dahil nagka-issue ng graft, pare, walang matitira sa gobyerno, maniwala ka, hindi ba? Konti-konti matitira. Pero ang parang ngayon hindi nakikita eh. Oo, valid nakikita. eh. Diba? Hindi valid yung mga issue na tatanggal, na float. Sa military nga, ang daming floating eh. Na hindi mo maintindihan, why are these people being floated? Na they are really, they serve the country, they're good, but there's a lot of military men and even middle-ranking generals that are floated. Actually, yung sabihin, pag floated ka, sumisweldo ka, pero wala ka talagang ginagawa. Kasi pinufloat ka nga para wala kang mahawakan sa loob. So parang ano ang gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Sa departamento naman na level, yung sa maliliit na office sa loob, may rigodon. Sabi ko, walang ma-accomplish kayo kung rigodon kayo ng rigodon. Kasi kausap ko yung mga, hindi to yung mga high-ranking, mga level ng director, mga ganon-ganon. Ito yung mga workhorse ng department. Kasi yung mga secretary, mas managerial eh, kung anong gagawin. Pero yung nagtatrabaho talaga is yung mga staff sa loob. Yun talagang nakakaalam sa operation. So, sinasabi nga nila sa akin na yung isang department na, hay naku ma'am, rigodon, ma'am, ririgodon na naman kami next week. Sabi ko, oh my God. Alam mo yun, yung may mga ganong chika. Sabi ko, walang ma-achieve kayo kung ganyan ang gagawin nyo. Ang pinaka-latest nga ngayon, ma'am. Achievement talaga. Oo. Meron ba achievement? Ang pinaka-latest nga ngayon, ma'am, ay ginawang traffic enforcer na yung Coast Guard. Sa Davao. Hindi ko talaga yun maintindihan. Hanggang ngayon talaga nag-iisip, paano kaya nangyari ito? Ma'am, bago ka namin pakawalan, kasi susunod na po si Attorney Israelito Torren, ito lang gusto kong kaugnay dito sa Estados Unidos. Kasi kung ikukumpara natin ang nilabas na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay nga dito sa assassination attempt, mas malaman yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahaba yung kanyang pahayag, no? Dito sa sinabi niya ni PBBM, sabi niya dito, it is with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Together with all democracy-loving people around the world, we condemn all forms of political violence. Okay? Take note. And the voice of the people must always remain supreme. Ayan. Di ko lang alam kung ito ba ay nagaganap sa bansa ngayon. Dito naman sa malaman na statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam naman natin na good friend ng ni dating US President Trump, masyadong malaman. Ito, banggitin natin. I join all peace-loving people of the world in condemning in the strongest possible terms the attack on former President Donald Trump. The shooting of former President Trump as he was speaking at a rally in Butler, Pennsylvania Saturday night is a chilling indictment of our times. It is a wake-up call that no one, not even a former president and leading presidential candidate, is safe even in the most powerful nation on earth. While assailant Thomas Matthew Crooks has already been neutralized before he could inflict further damage, his death leaves a trove of questions that will preoccupy investigators in the coming days. The failed assassination comes at a crucial time when the election for the next president of the United States is barely 4 months away. Speculation that this violent incident has something to do with the upcoming elections is too difficult
to resist. Hindi may sasantabi. Considering America's role in world affairs, the outcome of the elections carries far-reaching repercussions for many countries, including the Philippines. It is significant that former President Trump opened a sizable lead in the presidential race, a cause for concern to those opposed to his announced priorities. American policies under the Biden administration towards the Philippines, particularly the installation of a missile system in Ilocos Norte, have placed the Philippines in considerable danger. It has generated no small amount of fear among Filipinos, wary that the country has now become a target if war breaks out anytime. I join all who wish former President Trump a speedy recovery from wounds and whatever trauma caused by the failed assassination attempt. I sincerely hope that he will rise from this temporary aberration to wrap up his campaign without further incident. Over and above that, I join all Filipinos in wishing that the results of the coming election will augur well for the Philippines and its citizens. Ano pong masasabi ninyo sa pagkukumpara natin sa naging pahayag ni PBBM at ni FPRRD, Prof? Yung kay PBBM, sana, ano naman yun, parang SOP ba? Standard Operating Procedure na kanyang statement. Pero natatawa lang ako kasi ang pinaka na phrase na sa utak ko is, the voice of the people must be supreme. Sana mangyari sa Pilipinas yan sa panahon niya. Okay? Yung voice of the people must be supreme. Kasi yun ang sinasabi niyan, all loving all people who loves democracy. And I just hope that his words will be put into action, even though that message is for Trump. Pero mas ako dun sa statement ni President Duterte, ni former President Duterte, kasi very telling siya. If you really look at what is happening to Trump in the United States, may parallelism sa Pilipinas. He was a former president also, Trump, but look at him, he's also being ostracized and being attacked in many, many different ways by the current admin of Biden. Ang daming kaso, left and right, and all that. And even that, yung assassination attempt. Pero one thing that you have to remember, yung assassination attempt sa mga presidente or running for president is not anymore new sa Amerika. Maraming mga ganon. Pero ang inaano ko lang dito is napaka-time, parang it's really like tawag nito, a very important occasion sa kanila dahil nga malapit ng election nila. And actually, yung assassination attempt kay Trump only give him the advantage. Kasi ang nangyari kay Trump, para siyang nalagay na hero. Kasi nga, look at Biden. Si Biden medyo may problema sa maraming nakakalimutan eh. Medyo may deterioration kasi sa kanya yung kanyang memory eh. Obvious naman yun. So you have former president running for presidency right now na nagkaroon ng assassination attempt tapos na-escape niya, nabuhay siya. So para siyang hero ang dating niya. And then definitely that will possibly put him in the presidency in this November election sa United States. Going back naman kay President Duterte, former President Duterte, sa kanyang ang kanyang statement, very malaman, very telling. And it tells a lot of what is happening to him here in this country, in the Philippines. Ano bang ginagawa nila kay Digong ng current administration? Left and right ang patawag ko doon sa congressional hearing. Kaso-kaso, Trillanes has filed a case. May itong mga left file ng kaso. It's kind of a parallel situation with Trump. So in a way, you can see that the two can relate to each other and take note, they're good friends. Pero ang sinasabi pa, ang mas important sinasabi ni President Digong dyan sa kanyang statement na nilabas is yung about the Philippines. Na yung polisiya ni Biden is not actually good for the Philippines and putting us in a brink of war. Lalo na dun sa mga EDCA bases, sa proportioning of military assets, and exactly yung tinatawag niya, sinasabi niyang missile na na-deploy dito sa ating bansa. So sinasabi niya na parang nananawagan din siya kay Trump na I hope you can see this situation in my country. And I hope when you win in the election in November, this changes. Yun din yung nababasa ko at yun ang reading ko din, sa akin, ang impact sa akin ng statement ni President Duterte. Because if you really look at what is happening to President Duterte in the Philippines and what is happening to Trump in the United States, and hindi lang ngayon, mula pa noon yan, makikita mo malaki ang pagkakaparehas eh.
they're actually being oppressed by the current administration. Noon doon sa United States by Biden, and ito naman dito sa panahon ni BBM. Very obvious yan eh. So, ang ano ko lang doon is, naku, patay, paano ba yan? Eh, parang si Trump atang mananalo sa November, lalo na dyan sa assassination attempt. So, mag-best friend si Digong at saka yan si Trump. Di paano na si Junior niyan, di ba? And maaari bang may kaugnayan? Yun nga parang tingin mo isa lang din yung kumukumpas or nagkataon lang ba? Kasi itong mga ginigipit dito sa US, ito yung mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Sandamakmak na kaso, kung ano-anong mga paratang dito naman sa site, ang dami basta konektado ka kay sa mga Duterte, patatahimikin ka. Bagamat sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, supreme daw yung boses ng taong bayan, pero ginigipit yung mga maisog na rally. So kumbaga hindi natin maisasantabi na hindi ito konektado. Mayroon yang kumukumpas kasi isa lang naman ang kumukumpas diyan at alam natin kung ano yan at sino yan, 'di ba? There's an external force in the Philippines as well na makikita mo talaga is exerting influence sa Pilipinas politically and even foreign policy wise. That is very obvious. So kung sino ang nagkukumpas doon, ito din ang nagkukumpas sa Pilipinas right now. Gano'n, yun ang nakikita ko eh. It's a common denominator eh. Kaya nga 'di ba? Tignan mo. Kalaban naman talaga ng mga even before hindi naman talaga nila gusto si President Duterte ng mga Amerikano during his time. Kasi ayaw na nga ni Digong na ang soberenya ng Pilipinas, sovereignty at saka independence ng Pilipinas mako-compromise. Kaya nga hindi nangyari yung EDCA sa panahon niya. Pinupush siya ng pinupush. Pero ayaw niya. It was even his time na gusto niyang i-review at tignan kung relevant pa yung military defense treaty na mutual defense treaty natin with the United States. Nagka-COVID lang talaga. Kasi feeling ko, kung hindi dumating yung COVID na yan, sigurado ako, na-review na yan at napalitan na yung mga provisions dyan that will be favorable to the Philippines rather than to the United States. Yung mga defense pact natin at saka treaties natin with America. Kasi to be very frank, all of this treaty and agreements are more advantageous to the United States than the Philippines. Pero panahon ni Digong ayaw niya talaga. So hindi, ganun talaga ang sitwasyon. So makikita mo kung ang tanong mo, may kumukumpas ba? May common denominator ba? Yes. It's very obvious, yes, there is. Ang At alam nakikita, natin. ang nakikita